Hi guys, good morning! Welcome dito sa Greenfield Realty. It's me again, Olive. And then, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo for today kung saan maglo-locate tayo ng isang property na may lawak or sukat na 5 hectares. Bali si property po ay located dito sa Buena Vista, Quezon. Ayan, medyo nasa loob na po kami ni property. Pero mamaya bibigay ko yung full details about dun sa ating right of way and then dun sa may pinakakalsada po natin. Ano po, ikutin muna po natin yung pinakaloob para makita natin yung kagandahan ni property. So nasa bungad pa lang tayo. Medyo ma-amaze ka na kasi merong mga tanim ditong gulay. Ayan, may nag-aalaga po kasi kay property. So mamaya bibigay ko yung buong detalye po niyan. So bago tayo pumasok at bigay yung full details ni property, as always, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel and then paki-pindot yung ating notification bell para lagi tayong updated sa mga properties na i-upload po natin. Ang ganda ni property. Tara, ikot na tayo. Ayan, so ikot pa rin tayo. Dito muna tayo sa part ng flat area. And then dito tayo dun sa part na kung saan tinaniman ng maraming pananim ni caretaker po yung property. Ano po? Ayan, so meron tayong sitawan dyan kagaya ng sabi ko kanina. Ayan. And then, ito pong part na to, nataniman na po ito ng nasa 150 kapuno ng niyog na medyo maliit pa. And then, sa part na medyo pataas ng konti pa slope, 150 rin po yung nakatanim doon. Pero itong part na to, kahit maliliit pa yung nakatanim na niyog, namumunga naman na siya. So, meron tayo ditong mangga. May mga saging din po tayo dito. Papaya, malunggay. And then, marami rin po tayo ditong puno ng kawayan. Ayan si tatay. Ito po yung nangangalaga ng property. Puro kawayanan po dyan. Ano po? Doon sa part na yan? Okay. So, pamay pupuntahan natin. Tapos, dito na rin po nagtanim si tatay ng mga hardwood. So, meron tayong mga mahogany dito. May pili nuts din po tayo dito, oh. Medyo malinis ng part na to kasi dito nakatayo yung bahay ni tatay. Ayan. So, kanina nag-uusap kami ni tatay. Sabi niya, once na nagkabilihan, siya po ay may usap na sa may-ari kung magkano yung ibibigay sa kanila. And then yung bahay, kasama na po dun sa maiiwan nila. So, hindi na po magigiba si bahay pag nagkabentahan. Punta tayo dun sa may part na yun kung saan maraming kalamansi na nakatanim. And then meron pa rin tayo ditong mga suha. Ayan. Ayan po yung bahay ni tatay. Medyo maganda pa. Ganda ng kubo. Ito yung mga kalamansi natin. Oh, namumunga na. Ang dami. May mga sili rin dito si tatay. And then, meron na rin pong line ng kuryente. Ang daming kalamansi. Masipag ni tatay magtanim. Bali si property po ay nasa 1 kilometer para makalabas po tayo ng pinaka-national road. And then yung 1 kilometer naman na yon ay mix na po yan. Ano? So meron tayong part na cemented road and then merong part na hindi pa na semento. Pero dahil 1 kilometer lang siya, caring-carry naman po yung magiging biyahe po natin. And then another 70 meters na right of way para po makarating tayo mismo kay property. So 70 meters naman po yan. Medyo maigsi.
And then, tutulungan po tayo ni seller about dun sa right of way. So, wala tayong magiging problema. And then, kami naman po, dito sa GFD Realty, hindi po kami nagbibigay ng mga property na hindi po ayos ang ating right of way. So, inuuna po namin yan. Once na may nag-inquire, ayan po, uunahin na po natin yung right of way na magpapirma para po si buyer po is sure na meron po siyang magagamit na right of way. So, medyo maiksi lang naman. And then, kagandahan dun sa right of way natin, pantayan siya. So, hindi tayo mahihirapang ayusin yung pinakadaan natin. Daming kalamansi. Kaya medyo lumapit tayo dun sa may pinaka tubig. Bali, meron pong sapa na nakapaloob kay property. Pero, sad to say po, yung sapa na yan, pag panahon po talaga ng tag-araw, yung talagang matindi yung pinakainit ng araw, yan po ay natutuyo. Pero sa ngayon po, ayan, meron siyang tubig and then maganda yung flow niya. Hindi ko lang masyadong maikot kasi maputik, malulubog ako sa putik. Ayan. Pero kita naman. Yung kalamansi natin siguro, I think mga nasa 50 kapuno yung nakapaloob kay property. Ganda ni property. So, ito palang part na to ang pinupuntahan natin, yung pinakaunang part. Ano po? So, mamaya pumunta tayo dun sa may pinaka right side para makita naman natin yung portion na medyo slope. Saka natin i-rate kung ilang percent yung flat nito at ilang percent po yung medyo pa slope area. Nag-explain si tatay about dun sa property. Bali, yung pinaka boundary po natin to another property ay sapa. Ano po yung pinakita ko sa inyo kanina. Bali, itong bahay na to hindi na yan masasakop ni property. Gaganon na po yan. So, papunta na tayo dun sa part na yun kung saan maraming kawayan. So, dun naman tayo. Tatay, ano pong mga puno ito? Ayan po, ano pong puno yan? Rambutan. Rambutan. Kalamansi. Tapos yung pili po, yun ano po? Alin? Yung po mataas na yung pili nuts po yun? Mahogany. Ah, mahogany. Anong mangga po ito? Indian mango? Indian mango. Marami rin daw tayong malunggay sa kaguyabano dito kay property. Ang sipag na tayo magtanim, ha? Ay, dati nga itong talungan ko. Ay, Sitaw po yung nakatanim ngayon, ano? Ang ganda. So, punta na tayo dun sa part na medyo pataas. Ito yung lukaran nila. Daming nilulukad, no?
Ulitin ko lang po, bali meron tayong 150 kapunong nakatanim dito sa part na to kung saan flat area tayo, and then dito sa may pataas na yan, nasa 150 rin po yung puno ng niyog. At ito po yung pinakalukaran nila, bali siya po ay nagkukopras ng halos nasa 1,000 ka buo every 45 days. Nandito na tayo sa medyo paakyat na area. Dito medyo masukal, ano? Kailangan linisin. Masukal dito. Ayan, papasok tayo dun sa mga sulok-sulok para makita natin yung area kahit masukal. Ayan, so medyo naikot na namin yung ibang part. Bali pinaikot ko na yung kasama ko. Kaya pwede natin i-rate si property ng halos nasa 70% na flat, and then 30% lang yung gradual slope natin. Dito flat na naman dito, oh. Medyo masukal lang talaga. Puro siya ano? Kahoy. Ayan, ikot pa rin tayo. Dito sa pinapasok naming area, dito na yung pinakamasukal niya. Actually po, ang paliwanag po kasi ni tatay, medyo may katandaan na siya. So, yung part na lang ng bahay nila ang nalilinisan niya at natataniman niya. Kasi ito nga po ay halos nasa 5 hectares. So, medyo matanda na po yung ating caretaker. Kaya talagang expect natin ganito kasukal na yung ibang part. And then si seller naman po talagang totally, hindi na po talaga nakakapunta kay property. So, kaya binibenta na rin naman po niya ito. Ano po? Pero tamos ako dito sa property na to kasi ang ganda nung pinaka-train ng lupa niya. So kayang-kaya po itong ikutin ng ating mga may edad na buyers. Ito na yung part ng medyo matataas na niyog. Masukal lang pero ang ganda. Daming hardwood talaga. Medyo maraming yung mga ganitong kalalaking puno. Yan yung mga masasarap ulingin. Yan, so ulitin ko lang po, tayo po ay nasa 1 kilometer para makalabas po tayo ng pinaka-national road, and then mag-a-add po tayo ng another 2 kilometers para naman po makapunta po tayo sa pinaka-town proper po ng Buena Vista. So medyo malapit din po tayo sa munisipyo, palengke. Ayan. At ang kagandahan po nito, itong lugar na to, paglabas po natin ng pinaka-barangay road, meron na po mga namamasada ritong tricycle papunta dun sa may pinaka town proper. So hindi tayo magwo-worry dun sa transportation po natin. Ano po? Sarap sana ikutin kasi napaka-gradual ng pagka-slope ni property, pero medyo patinik. Ayan, so talaga pinipili na lang natin yung papasukin nating area. Lakad pa rin tayo. So si property po ay more on hardwood na pa pwedeng ulingin. So kagaya ng mga nasasabi ko dun sa mga unang vlog ko, tayo po ay pa pwede magpalinis ng mga property na hindi po tayo magbabayad. So ang pinaka gagawin lang natin,
papalinis natin, and then yung mga kahoy na mauuling nila ay yun na po yung pinakabayad nila. Ang ganda po ni property, promise. Dun sa part ng gilid ni property, halos dumikit po ito sa pinaka-barangay hall. So wala lang po tayong dadaanan doon, kaya talagang yung seller po ay namili po ng pinaka magiging tamang right of way niya. About naman dun sa kuryente natin, so hindi na tayo mag-worry kasi mismong yung pinaka-tinitira ni caretaker ay meron na pong sariling kuryente. At kahit medyo masukat, ikot tayo. Talagang halos talagang napabayaan na po si property. Ayan, so ikot pa rin tayo. Kung balak po nating bisitahin si 5 hectares dito po sa Buena Vista, at kung kayo po ay manggagaling from Manila, kayo po ay magkukonsume ng halos nasa 7 hours. Pero kagandahan naman po dito sa lugar na to, almost cemented road po lahat ng dadaanan natin. Maliban dun sa ating barangay road na may part na hindi pa nasisemento. So napakagaan po ng magiging pag-travel po natin papunta kay property. Yan. Kahit masukal, kering-kering ikutin. Kagandahan ng mga ganitong train ng lupa, hindi po na-istakan ng tubig. Pag umulan, maya-maya lang wala na siyang stock na tubig ulan. Si property po ay TCT title, and then buhay po si owner. And then si property po ay may dating sukat na. So may mga muhon na po kami nakita dito, and then alam ng caretaker po yung bawat boundary po niya. Ano po? So kanina kasama natin siya nag-iikot, kaya tinuro niya lahat ng pinaka-boundary niya. Kaya pwede pong hindi na tayo magpasukat. Ayan, so lakad pa rin tayo. Medyo malaki-laki si 5 hectares, kaya medyo malaki-laki yung iniikot natin. Nasa flat area pa rin tayo. Kagandahan kay property, parang naikutan siya ng pinakasapa. So buhat dun sa pinaka-start ng property, may sapa na tayo nakita. And then dito sa may pinaka likod niya, so meron pa rin tayong sapa rito. So yun, ang kagandahan nito, kahit anong itanim, and then kahit saan kang part magtanim, meron kang pagkukuhanan ng source ng tubig. Ayan po, medyo iga-iga lang ngayon kasi medyo maaraw-araw, pero at least tuloy yung flow ng tubig niya. Yan, bali ito yung pinakagilid ni property dito sa may pinakalikod. So still meron tayong source ng tubig. Kaya pala masipag magtanim sila tatay, kasi ang ganda ng source ng tubig dito. Kagandahan lang din po dito sa bayan ng Buena Vista, kung sakaling dito kayo makakabili ng mga property, malapit din po dito yung mga white sand na beach. So dito malilibang kayo, maraming pwedeng puntahan para makapag-relax.
So lalabas na tayo kay property. Pero bago tayo tuluyang lumabas, dagdag details lang po about dito sa 5 hectares na to na nakalocate po sa Buena Vista, Quezon. Bali, ang sasagutin po ng ating buyer ay ang ating capital gain tax and then yung ating deed of sale at transfer po. Ano po, si seller po kasi ay nagneneto dun sa price na binibigay niya. So meaning po, wala po siyang sasagutin. And about naman po dun sa price ng ating property, nandun po siya sa description box po natin. So, click nyo na lang din po yun. Ano po? So, in total po, napakaganda ni property. Malapit tayo sa barangay hall. And then, kompleto po ito. Ano po? Mula sa signal ng ating phone. Meron din po tayong kuryente na. And then, maganda po yung pinaka-source ng tubig natin. Kung sakali magustuhan niyo po si property, nandito po sa taas ng aming screen ang aming WhatsApp and Viber. So pwede niyo na po kaming i-message. Yan, isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. So grab niyo na po ito. Yan, so labas na tayo and then thank you for watching.